Hello mga kuya, ate at bunso. Welcome sa aking channel, ang Kuya Abe Vlog, where good and wonderful memories are made. Espesyal ang episode na ito dahil sa pambihirang pagkakataon ay muli kong makakasama ang aking magulang, kapatid, pinsan, malapit na kamag-anak at pati na rin mga dating kaibigan. Samahan niyo ako at hayaan niyong ibahagi kong muli ang ilang mga kaganapan habang ako'y nasa bakasyon. Ito ang episode 103, The Malanog and Torres Family Bonding Memories, kung saan ako ay bumiyahe mula Manila papuntang Zamboanga City. At kasama ang aking mga mahal sa buhay, muli nating balikan at masilayan ang mga lugar na aking pinagmulan. Nangunguna sa listahan ang Fort Pilar Shrine ng Zamboanga City. Ito ay isang muog na itinayo ng mga Espanyol sa lungsod ng Zamboanga noong 1635 upang makapagbigay ng proteksyon sa kanila at sa mga taal sa nasabing lugar laban sa iba pang mga mananakop. Dito kami madalas pupunta upang magsimba, magdasal at magpasalamat sa lahat ng biyayang aming natatanggap sa araw-araw. Matapos naming dumaan sa altar at magbigay pugay sa Fort Pilar, Our Lady of Pilar, ay dumako naman kami sa pagsindi ng kandila. Iba't ibang kulay ng kandila ang sinisindihan dito. Puting kandila para sa pagwasak sa lahat ng uri ng negative energy o kapayapaan, blue para sa good health, at syempre ang pula ay para sa pag-ibig at marami pang iba. At sa labas ng Fort Pilar Shrine ay nagkaroon kami ng pagkakataong makihalubilo sa napakaraming kalapating nandoon. Dito ay pwede mo silang lapitan ng malapitan at ikaw mismo ang magpapakain sa kanila. Katapat lang ng Fort Pilar ang Paseo del Mar na isang recreational park na nakaharap sa Basilan Strait. Meron ditong mga local food vendors, eateries, at mga souvenir shop. Bagong addition din sa park ng Paseo del Mar ang Children's Playground at Skate Park na dahilan kung bakit mas maraming locals ang nagpupunta rito. Sa loob. At syempre dahil tapos na ang mga batang maglaro, hindi naman pahuhuli ang mga matatanda ay yung may edad na. Hala, lakad. Lakad. Yun na nga, dito sa gilid ng skating ring, pwede kayong mag-sliding dito. Aba, teka. Meron akong napapansin kaiba. Yung mga galawan mo, no, Yajin? Ano yan? Yan ang habang sinasabi ko eh.
Sige na nga, slide pa more. Oh yeah. Hello guys, papunta kami ngayon sa... Ayan. Aba, naghang yata ako ah. Huwag tayo mag-cottage dito, kaya ilang oras man lang tayo, magkain lang tayo, ligo lang mga bata. Ayan na, magbayad ka pa ng cottage. Cottage. Ianda mo na senior card mo, ma'am. Dito, magamit mo senior card. At yun na nga, ang next destination namin ay sa golf resort. Subukan nating magtampisaw sa dagat nang matanggal tong mga ubo. Alam nyo bang excited akong muling makapasok sa golf resort? Hindi para maligo sa dagat ha, kung hindi, para masaksihan muli kung ano na ba ang pinagbago ng golf resort. Wow! Ang laki talaga ng pinagbago ng resort. Maliban sa napakalinis na ng dagat, ay may nilagay na silang pader na semento upang magprotekta sa mga falling debris na galing sa itaas at maging silbi na ring proteksyon sa mga naliligo dito. Mga ate kuya bunso, no? Mga 10 years na ako huling pumunta dito. So same pa rin yung bayad. Ay hindi pala nagtaas na 30 pesos 50 yung atol. Ito na yung boat ngayon, meron ng may semento na. So magalit na lang siya, maganda na siya para sa mga naliligo. Magbanlaw. Madali lang talaga yan. Ang sarap lang sa pakiramdam pag nabibigay natin sa mga anak natin o mahal sa buhay yung mga bagay na di natin naranasan noon. Yun bang mga bagay na di natin magawa kasi di natin afford, kaya tayong mga magulang ginagawa natin lahat para mabigyan natin sila ng maayos na buhay, maayos na edukasyon, para ma-experience nila yung mga bagay na deserve nila. Kasi kapag naging magulang ka na, yung nakikita kasi natin yung happiness sa mga anak natin, napalaking bagay na yun para tayo naman maging masaya. Vlog. Pakuan. Hello guys, andito tayo ngayon. Punta tayo sa ilog namin guys. Ayan yung ilog. Sa pagkakataong ito,
Dumako naman tayo sa lugar na kung saan ako lumaki. Ito ay ang Abong-Abong. Dito sa tabing ilog ay sama-sama kaming naghanda ng munting salo-salo upang i-celebrate ang muling pagkita-kita ng bawat pamilya. Saksi ang umuusok na inihaw na pork chop at tulingan, at sa tulong ng aking napaka-supportive na bayaw ay naidaos namin ang simpleng kainan na kung tawagin ay boodle fight. So paano? Ciao na mga buddies! Ramdam na ramdam ko ang saya at galak ng bawat isa ng mga oras na yun. Kasama ang dalawang tuta na kumakain, siyempre, hindi mawawala ang kwentuhan, kumustahan, kulitan, bolahan, yabangan sa bawat isa, at higit sa lahat, ang inuman. At di nga kompleto ang inuman kung walang kantahan. Kaya to the rescue kaagad ang minibidyoke ng bayaw ko. Snappy talaga. Paano? Ranking ata to sa 3 manginginom na to. Wow! Video pa talaga. Oh, anong sa inyo? Parang CD lang ano? Isang bote pa lang yan. Sa di inaasahang pagkakataon, kami ay nagdesisyong magtungo sa Cagayan de Oro City at sa lalawigan ng Bukidnon. Bumiyahe kami ng 12 oras upang marating ang sikat na pasyalang Dahilayan Park and Resort sa bayan ng Bukidnon. Ang daming tao, dito kami. Kaya wala na kaming sinayang na oras. Pumila na kami para kumuha ng ticket. Kung alam kung magkano, bahala na, hindi ko na tinignan eh. Basta makakuha ng ticket at makapasok at excited na ang mga bata. Talagang sulit ang pagod. Dahil sa ganda ng lugar, ay mapapawaw ka na lang talaga sa lahat ng inyong makikita. Di pa man sila nakakalayo, ay bumungad ka agad ang Slide for Life. O paano? Lakad na lang daw muna sila. Kasi nakakalula. Kita mo naman kung gaano kataas yung mga puno. Dahilayan Forest Park Resort ay matatagpuan dito sa Bukidnon. Isa ito sa pinakamagandang tanawin dito sa Mindanao. Maraming mga palaruan at magagandang tanawin ang makikita dito.
kulang siguro ang isang araw upang libutin mo lahat ang lugar dito sa loob. Kung pwede nga lang sakyan yung mga sasakyan na yan upang maikot mo ang buong park, ay gagawin ko. Eh kaso nga lang, lahat sila for your eyes only. Bisikleta ang pinakamabentang sakyan dito. Bukod sa madali siyang i-drive, eh wala pang hassle. Paikot lang naman ang rota eh. Sige, abante! Abante pa! Ayan, pedal! O, malapit ka na abutan. At para sa lahat ng nagbabalak pumunta at mamasyal dito, o sana nakatulong tong video na to. Hanggang sa muli. Aba, teka! Ayun yung sasakyan para namin. Ay, para! At bago bumalik ng Zamboanga ay dumaan kami sa Divine Mercy Shrine. Dito lang yan sa El Salvador, Cagayan de Oro. Okay, retouch muna. Makeup. Ganda naman yan. Hi, vlog. At para sa lahat ng mga babaeng magsisimba rito, lahat ay kinakailangang dumaan dito sa entrance upang kumuha ng kanilang saya. Ang lahat ay inianyayahang magsuot ng kanya-kanyang saya na pwede niyong makuha dito sa lobby. Dito kami ngayon sa ano ba ito? El Salvador Shrine. So ito yung Divine Mercy Convention. Dito. Yan yung simbahan. Mamaya magpasok tayo dyan sa loob. Dito sa El Salvador, Misamis Oriental, matatagpuan ang 50 talampakang estatwa ng banal na awa na sinasabing pinakamataas na uri ng estatwa sa katolikong bansa sa Pilipinas at naging sentro nito ang Divine Mercy Hills. Ang lungsod ay nagsisilbing isang lugar ng paglalakbay para sa maraming mga deboto ng banal na awa. Kaya naman, ito ay nakakuha ng titulong The City of Mercy o City of the Savior. Hindi karera ang buhay. Di tayo dapat nakipag-unahan sa iba. Kung lagi natin ikukumpara ang mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, eh hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw dito sa mundo ay hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa kung anong meron siya. Tuwing matatapos ang araw, dapat magpasalamat tayo sa mga maliliit na bagay, sa mga malalaking bagay, at yung mga bagay na di natin inaasahan. Ito yung mga bagay na di natin pinagplanuhan, di natin pinaghandaan, pero nangyari. Pero napansin nyo ba, madalas yung magagandang nangyari sa buhay natin ay yung hindi natin inaasahan. Mga hindi inaasahang balita, hindi inaasahang blessings, hindi inaasahang relationships. Hindi ko naman sinasabing huwag na tayong mag-expect ng mga bagay-bagay. Pero dapat siguro, ang mentalidad natin sa buhay ay expect the unexpected.